Siya ang ulo, tayo ang katawan. Mapayapang araw ng linggo, kapanalig. Nasa 8 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Pwede nga kayang akayin ng isang bulag ang isa pang bulag? Di ba't kapwa sila mahuhulog sa kanal? Hindi hihigit sa kanyang guro ang alagad. Magiging katulad ng kanyang guro ang ganap na alagad. Bakit mo tinitignan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at di mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, pahintulutan mong alisin ko ang puwing sa mata mo," gayong hindi mo nga makita ang troso sa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno na may hindi makapamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos mula sa tinikan ni makaaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso. Ang masama na may naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan. At umaapaw nga mula sa puso ang sinasabi ng bibig. May kasabihan tayo, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung mabuti ang pinagmulan, tiyak na mabuti rin ang kalalabasan. Sa araw na ito, ipinaalala sa atin ng Ebanghelyo ang halaga ng ating mga ugnayan. Ang bawat ugnayan na mayroon tayo ay nagpapakita kung ano tayo. Ipinakikita ng ating ugnayan ng ating pagkakakilanlan. Mayroong kasabihan sa Ingles na, "Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are." Kung nakaugnay tayo sa mabubuting tao, marahil, mabuti rin tayo. Kung masisipag ang ating mga kasama, malamang sisipag rin tayo. Ngunit kung puro negatibo, masama, marahas ang ating mga kasama, hindi malayo, mapapariwara tayo. Kapadalig, mahalaga na malinaw ang pagpili kung kanino tayo nakaugnay, sino ang ating puno. Bagamat hindi maikakahon ng ating pagkatao sa mga kasama, nakaka-impluwensya sila sa ating paglago bilang tao. Sa mundong ating ginagalawan na napaliligiran ng mga hindi ka nais-nais o hindi mabubuting impluwensya, importante na piliing mabuti kanino tayo sasama, sinong ating puno upang tayo'y maging bunga. Masugid tayong inaanyayahan ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang katawan. Bilang Kristiyano, si Kristo ang ating puno, tayo ang mga sanga, mga bunga. Sa kanya nagtutugtong ang ating pag-iral at pagkakilanlan. Siya ang ulo, tayo ang kanyang katawan, ang simbahan. Ang ating ugnayan sa kanya, ang ating pakikipag-usap, pag-ibig, ang magdudulot ng tiyak na paglago, pagyabong, ng hitik, at napakayamang bunga. Mga kapanalig, araw-araw, piliin natin mapaigting ang ating ugnayan kay Kristo. Sa gayon, tayo mapapanibago araw-araw hanggang maging ganap na kawangis at katulad ng Panginoon. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit.
tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.